Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Isang magandang araw po sa inyo mga kabarangay at welcome po sa isa na namang araw ng makabuluhang talakayan para sa ikagaganda ng serbisyong barangay. Ako po muli ang inyong lingkod, SK Mai Salazar, kasama ang ating pambansang kagawad, Kags Butch Serrano. Maraming salamat. Isang karangalan ang makasama kayo, 42,047 barangays. Para po sa konting pag-aaral, konting balitaktakan at konting tawanan, kasama si SK Mai, dito lahat yan. Sa barangay tayo. Kags Butch, wala na naman po ngayon si Kags Marie. I am sure namimiss na po siya ng mga kabarangay po natin. Pero sa ngayon po, medyo masama lang po kasi yung pakiramdam po niya. Yes, masama ang pakiramdam ni Kags Marie. Pero namimiss niya kayo at next week, naandito na po siya. Yes po. At sana po mga kabarangay, abangan nyo po yan. Abangan nyo po na kumpleto po kami muli dito sa ating Bakit programa. ba absent si Kags Marie? Huwag na po natin sabihin. Huwag natin sabihin. Masama po ang pakiramdam niya at sana gumaling po siya agad. Kaya marami siyang maintenance. Yun po ang importante doon, gumaling po siya agad. Pero Kags Butch, bago po muna tayo magsimula, marami po tayong pag-uusapan ngayong araw. Pag-uusapan po natin mga katanungan po muli ng ating mga kabarangay. Meron din po tayong topic tungkol po sa Barangay Assembly at onting updates pa din po tungkol sa ating 2025 elections. Pero bago po ang lahat, mga kabarangay, isang malungkot po na balita. 5 barangay officials at employees po ang nabaril at napatay ng hindi pa po kilalang 4 na katauhan. Kasama sa nasawi ang barangay chairman ng barangay Daha Diot, San Isidro, Leyte. Ito po ang nangyari kamakailan lamang, kasama rin po sa nasawi bukod po sa barangay chairman ay 3 kagawad at 1 tanod. Ito po ay naganap habang inaayos ng mga biktima ang final listing ng beneficiaries ng Educational Assistance Funds para po sa kanilang barangay. Salamat SK Mai sa news report na yun. Talagang nakakalungkot nga ng balita. Alam mo yung nasawi na barangay chairman ng barangay Daha Diot, dyan sa San Isidro, Leyte. Mga pang-4, pang-5 na siya SK Mai na nasasawi ngayong taon na are. Ngayon 2024 ay kapapasok lamang po. Mahirap kasi magsalita kung sasabihin natin tungkol sa politika dahil hindi natin alam kung ano nangyayari po doon eh. At ang nagiging problema nga, dahil hindi natin alam, wala naman kasing media coverage masyado. And yung provincial news nila, hindi rin naman umaabot din eh. Other than, kung meron nga talaga nasawi, big news po yun. Pero hindi na ho yan bago, pero ayoko maging insensitive sa mga nangyayari. Kasi dito sa Pilipinas, pagka halimbawa ikaw tinambangan, nagiging statistic ka lang. Ibig sabihin, pang 8 ka o pang 200 ka namamatay sa 2 taon. Nagiging statistic, wala naman tayong nakitang nahuli. Wala rin tayong nakitang masugid na investigasyon. Kasi yung mga ganyang patayan ng mga politiko, o kaya ng mga malalaking mga tao, matataas, mga matatayo ng mga tao, mga big time, mahirap pang himasukan. Ibig sabihin pati yung mga otoridad na natatakot. So anong mangyayari sa Pilipinas kung ganyan, ano? Wala pa naman tayong, other than kung big time talaga yung tinambangan, nagkakaroon ng investigasyon at lagi nga natin naririnig sa news. Pero yung mga ganito, tingnan na lang natin kung next month maririnig nyo pa kung ano nangyari sa investigation. Kaya yun ang mas nakakalungkot na balita. Pag ikaw natambangan dito sa Pilipinas, wala, statistika na lang. Sana mabago natin and we hope na sana yung violence ba, SK Mai, kung politika man yan o sana matigil na kasi lalong-lalo na palapit na yung eleksyon, ayaw natin magkagulo ulit. Opo. Kasama din po natin ang lahat po na nakikiramay po sa mga pamilya ng biktima at sana po ay mabigyan din po talaga ng hustisya ang kanilang mga kapamilya po. Yes. May God bless their souls, lahat po ng mga pumanaw in the name of service.
Ayan, Kags Butch, meron din pong nagpadala po ng sulat po sa atin. Ang nagre-request naman po na kung pwede daw po nating itakil po yung issue ng pag-register daw po sa satellite offices ng COMELEC. Bakit daw po pinapayagan ng COMELEC na magparehistro yung mga taong halatang-halata na hindi naman daw po taga roon sa kanilang barangay? Ang tanong po nila, pwede daw po ba yung mga taga roon na magreklamo at ano po ba ang magagawa nila para matigil yung mga to? Kung pwede ba daw itakel, no? Opo. Hindi pwede. Hindi, joke lang. Alam nyo, last year pa yan eh. Yung mga nagparehistro ng barangay elections na mga flying voters. Flying voters po yan. Pag hindi taga-barangay nyo, alam nyo naman eh. Lalo na pag mga maliliit na barangay, kitang-kita nyo, may 5 o 6 doon. Magkakakilala ng din Magkakakilala, po tayo. 6 doon, hindi nyo kilala, bigla nagpaparehistro, hindi nyo man nakikita sa barangay ninyo. Pero ang problema dito, sinabi nga nung dati nating bisita na COMELEC officer, wala rin naman magawa ang COMELEC. Pag may pumila, kahit na i-check nila yung ID o kahit na hindi nila ma-check kung residente o ano, sapagkat ang kanilang trabaho ay ministerial lang. Ibig sabihin, tanggap lang sila ng tanggap. Wala silang power to investigate at that instance. Pero dapat may nagrereklamo na habang merong nag-a-apply ng paparehistro. Kaya lang, wala rin silang power na right there and then, sabihin nila, hindi pwede. Yung nga yung sinasabi rin ni Yusek Martin Dino, sumalangit nawa, na ang COMELEC tsaka ang DILG ang PAO. Puro maraming mga task force, maraming mga sinasabi, pero pagdating sa hulihan, walang nangyayari. Ministerial lang. Ibig sabihin ng ministerial, para kang clerk, tanggap ka lang ng tanggap ng papel. And then tsaka na, pagka may nagreklamo. Pag may nagreklamo naman, tapos na ang eleksyon. May nanalo na, may natalo na. So, ano ba daw ang dapat gawin? Kagaya nung suggestion namin last year, habang nandun, tambangan nyo na. Tambangan. Wag Wala naman yung po word na yun. tambangan. Yung abangan nyo na. Abangan, opo. Malito yung word ko. Kakaisip ko kayong kanina. Abangan nyo na at sabihin nyo kagad, show proof na taga doon ka sa barangay. Yun nga lang, wala nga eh. Wala nga magagawa ang COMELEC, kundi tanggapin lang sila. Opo. Ang sasabihin ng COMELEC, kailangan namin tapos mag-file kayo ng protest, and then dadaan sa legal namin. Pagkaan sa legal namin, dadaan pa sa mga abogado, and then ganyan, hanggang tapos na ang eleksyon. So, ano nangyari sa mga nagsumbong? Baka magulpi kayo, baka mapag-initan kayo na nagpapalagay ng flying voters. Ayun ang masakit sa Pilipinas. Talagang wala tayong malapitan na pagsusumbungan. Napakahirap lang po nito, Kags Butch, kapag lantaran po talaga ninyong nakikita po ito sa mga satellite offices habang nagpaparehistro po kayo. At it falls on the residents po yung burden ng pagre-report at pagsusumbong ng mga ganitong nangyayari. Parang kumbaga na pipilitan na lang po yung mga residente natin na maging bystander na lang po sa ganitong mga kaganapan. Ang nakakaisip pa nito, tama ka. Yung burden of proof, kinakailangan manggaling sa totoong residente. Paano yan? Marami nga natatakot magsumbong. Kaya, nandun na yung proof, hihingi nyo na lang. Hindi, ministerial nga naman daw. Yun lang ang power nila Hindi naman natin masisisi. Dadaan sa legal nila. So, hindi ko alam ang sagot dyan. Dahil matagal na namin kinakalaban din yan at wala nangyari. Maraming salamat po, Kags Butch. Ito naman po, meron din po tayong hanging question mula po sa ating last episode. Kapag daw po ba tumakbo sa local elections ang barangay chairman, sino daw po ang papalit kapag naghain na po siya ng COC o Certificate of Candidacy? Yan, napakaganda ng tanong na yan. Sapagkat pag tumakbo si Kapitan May Salazar ng konsihal sa city o munisipyo, di syempre paghain niya ng COC, considered na siya na on leave. Di ba? Hindi siya makakapag-trabaho, nangangampanya Kailangan niya mangampanya. Sinong papalit? Si First Kagawad ba? By law. Okay? By law, by tradition, dapat si First Kagawad. Okay? Pero maaaring ma-circumvent yan. Kasi ano yung sinabi ko dati na expressio unius exclusio alterius. Ibig sabihin, pag hindi sinabi ng batas, di wala. Walang bawal, di ba? Hindi sinabi ng batas. So, ano ang sinabi ng batas tungkol sa succession? Ang sabi ng batas, pag ang kapitan ay incapacitated, ibig sabihin nagkasakit at hindi na makatayo, hindi na makasita, incapacitated.
or namatay, or yung dalawang yun, or na-disqualify ng COMELEC, or pinatanggal by final judgment ng Supreme Court ng pagkakasala na krimen, or crimes involving moral turpitude. Yun na yun. So, may succession tayo. Papalitan siya ng first kagawad. Pero succession ba pagka naka-leave lang ang kapitan? Walang sinasabi ang batas. Kasi yun lang ang sinabi ng batas. So, walang sinasabi ang batas na pag tumakbo si kapitan ng mas mataas na posisyon, ang papalit si first kagawad, wala hong nagsasabi niyan. So, the law is silent. Expressio unios, ibig sabihin, pag hindi sinabi ng batas, di hindi bawal. So, ano ngayon ang ginagawa ng mga kapitan? Ito, by practice and chismis, marami na nangyari dito. Hindi nila pinipili yung first kagawad. Lalo na kung kalaban. Ang pinipili nila tao nila, or walang pinipili, nag-a-assign siya ng secretary or sino mang magiging temporary acting chairman during the duration of his campaign. Kasi wala naman succession nangyari, wala naman namatay. Walang nagkasakit, walang na-disqualify. In effect, akong kapitan, ako pa rin ang kapitan ng barangay ninyo, may power pa rin ako at mamimili ako kung sino sa inyo ang pwedeng pumalit sa akin. So that's it. Hindi yan siguradong first kagawad. Although, sana nga, by law, by tradition, sana nga sinusunod natin yun. Kaya lang hindi. The law is silent. Expressio unios. Napaka-importante po yung pag hindi sinabi ng batas, di wala. Yung po yung pilosopo laging sinasabi ko, napaka-importanting prinsipyo po yun ng law na dapat lagi nyo pong tiyatandaan. Kasi pag hindi sinabi ng batas, hindi maaari. So, maaaring mamili ang kapitan kung sinong papalit sa kanya habang siya'y nangangampanya. Maraming salamat po, Kags Butch. Ito naman pong next po nating tanong. Dati po meron po tayong kategorya dito. Ang tanong po, naboto lang ang kasagutan. For example, ano daw po ang gagawin ng taong bayan kung walang ginagawa ang kanilang barangay at wala daw pong nangyayari? Yun nga eh. Expressio unios na naman. Walang sasabing bawal ang tamad. Binoto nyo tamad eh. Ang kasagutan dyan huwag nyong iboto. Kasi marami, as kay May, nababasa naman natin na bakit wala nangyayari sa barangay namin, walang ganito. Hindi mo naman pwedeng sabihin dereliction of duty dahil nandun siya sa barangay. Kung sino lumapit, yun ang tinutulungan. Pero sa ibang tao, wala nangyayari. Hindi mo naman pwedeng sabihin, kasi ang public servant naman, hindi naman actually tamad. Pero pag wala naiisip na gawin, mukha siyang tamad. Dahil hindi niya pero wala namang batas na nagsasabing pag hindi ka nag-iisip, makukulong ka o matatanggal ka. Diba? So lahat yan, nasa taong bayan. Yan ang katanungang boto lamang ang makakasagot. Kasi kung gano'n nga nangyayari, di huwag niyong boto. Pero alam naman natin, ang botohan, kalokohan lang ang Philippine politics election dahil bilihan dito sa Pilipinas So, pero yun nga po, for the sake of argument, yun yung mga katanungan na boto lamang ang kasagutan. Ayan, maraming salamat po, Kags Butch. Pero bago po tayo tapos sa ating pong segment na ito, nais lang po natin ulit magbigay ng ating pagbati sa ating pong mga masusugid na televiewers. Unang-una na po dyan si First Kagawad Ramil Frogosa ng Barangay 523, Zone 52, District 4 ng Sampaloc, Manila. Ayan, nakikita nyo po sa inyong mga screen ang kanyang picture. Hello din po kay punong Barangay Dick de la Cruz ng Barangay 523, Zone 52, District 4 ng Manila. Same barangay po sila. Kagawad Aldrin Aquino of Barangay Kupang. Kagawad Joel Kempis ng Barangay Toklong 1C, Imus, Cavite. Shout out din po kay Kagawad Leo V. Basa ng Barangay Giwan, Zamboanga City. Barangay Secretary Vic Labrador ng Barangay Homestead 1, Talavera, Nueva Ecija, at kay First Kagawad Mary Grace Valiente ng Barangay Kalikoan, Borongan City, Eastern Samar. Hello din po at salamat po sa panonood, Kagawad Melchor de la Cruz ng Barangay Imelda, Samal, Bataan, Kagawad Lito Tamani ng Tanggapan, Etsyage Isabela,
at kay Kagawad Millard Aman ng Barangay Santol, Mauban, Quezon, at kay Punong Barangay Emilia G. Ortiz ng Barangay Guerrero, Bato, Leyte. Thank you very much. Ito pa pahabol ng konti ha. Kay Punong Barangay Cleotilde J. Gaspar ng Barangay Kapitagan, Paambong, Bulacan. At sa ating pong kaibigan, shout out kay Kagawad Ryan De Juan ng Barangay Bugasong, Lezo, Aklan. Mabuhay po kayong lahat at maraming salamat sa suporta nyo sa amin. Ayan po, maraming salamat mga kabarangay. Huwag po kayong haalis dahil sa atin naman pong next na segment. Pag-uusapan naman po natin, napaka-importante po nito, kung ano po ba ang Barangay Assembly at kung ano-ano ang mga pinag-uusapan po during the Barangay Assembly. Lahat po yan sa pagbabalik lang ng Sa Barangay Tayo. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo.